Minsan ang bumida sa social media post si First Lady Liza Araneta Marcos ang mga bag na gawang Marikina. Pero ano nga ba ang kwento ng mga babaeng mano-manong gumagawa ng mga bag na ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Kilala ang Marikina bilang shoe capital of the Philippines. Isang reputasyon na dinala ng husay at kalidad ng mga produktong ginagawa rito. Pero hindi lang po sapatos sa produktong subok ang tibay at ganda dito sa Marikina. Sa isang bahay sa Marikina, mano-mano ang trabaho. Isa-isang ginugupit, ginuglo at tinatahi ang mga bag na gawa sa vegan leather. Dito, mga babae ang bida at hindi basta-basta ang kalidad. Kaya maging si First Lady Liza Marcos, naging suki. Tuwan-tuwa kami nung makita namin na ginamit pa niya sa raw material. Tapos po, pinunot pa po niya talaga yung gawang Marikina. Araw-araw, kaya nilang gumawa ng 20 hanggang 50 pirasong bag. Depende sa laki at disenyo. Ang presyo, naglalaro sa 200 hanggang 500 pesos. Pero, ramdam pa rin nila ang pababang demand. Ang mga mag-aareglo na biyasa sa paggawa ng leather goods, unti-unti na ring nauubos. Siyempre po mga kabataan, puro po nag-aaral na nakatapos na po. Kukunti na din po ang gumagawa ng mga sapatos. Habang pinapatay ng mas murang imported bags ang kanilang kita, isa lang ang kanilang panalangin, ang muling pagsigla ng lokal na suporta. Pag-asa na lang daw nila tuwing napag-uusapan sila sa social media. Nung nag-viral po yung bag namin na Erica, ano na po, marami pong nag-order, kaya po puro Erica po ang inaano namin. Sa panahong maraming Pilipino ang naaakit sa imported goods, mga lokal na manggagawa naman ang unti-unting nalulugmo. Pero sa tulong ng social media at online virality, umaasa ang maliliit na negosyo ng Marikina na hindi pa ito ang katapusan ng kanilang matagal ng hanap buhay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.